Hi guys, this is Engineer Ram. Welcome to my Genius TV. So disclaimer lang, hindi ako mayaman. Kinikwento ko lang yung mga boss ko na mayaman. So, ah dahil doon, sana huwag niyong i-bash yung nasa likod ko, yung hero, na ginawa ko lang tong background. Hindi naman ako mayaman. Kakwento ko lang yung mga karanasan ko sa mga boss ko na sa mga construction firm, paano sila lalong yumayaman. So start na natin. So unang-una, Chinese yung previous na company ko, yung may-ari Chinese. And then nagbebenta sila ng sheet pile para yan sa mga slope protection. So number one, pumapasok doon, they invest wisely. Hindi sila nag-invest dun sa agad na papanis. Hindi sila nag-invest dun sa mga perishable goods agad-agad. So, binibili nila is sheet pile, then ibibenta nila around 12,000 or something. And then, ipopropose nila dun sa client na sila na mag-install for the affordable price. I think it's 6,000 reasonable cost para dun sa itatayong condominium. Then, after that, dun papasok yung number 2. They hire experts, back operator, tower crane operator, auger, yung pang baon nila ng sheet pile, may backhoe, may truck. Also, meron silang hinahire na geodetic. Nag-hire din sila ng accounting, purchasing. Nag-hire din sila ng experts like us, si engineers, para dun sa project. So, dun papasok yung they hire experts para sa kanilang proyekto. Number 2 na yun, no? And then, after mabuhusan yung foundation, so, i-retrieve nila yung sheet pile. So, ito client, i-retrieve natin yan for the affordable price. Like, it's 3,000, something ganun, or 4,000. Dahil kapag retrieve mo sa iba yan, magbabayad ka pa. Magkano lang ang sheet pile. Kapag binenta mo yan per kilo, malulugi ka. Mababaon ka na sa utang, magkakaroon ka pa ng loss sa yung condominium. So, ang ginagawa niya is, they give a reasonable price na 3,000, but amin na ulit yung sheet pile. Ganon. So, sa kanila na ulit yung sheet pile. So, meron na naman silang ulit ibibenta para ma-install sa ibang kliyente. So, doon pumapasok yung pang-last na number 3 na they repeat the process. Sa negosyo nila, na alam nila na kumikita sila, they repeat the process para magkaroon ulit ng pera. So, normal yun siguro sa business na kumikita kapag may pinagkakitaan, ulitin at ulitin mo lang yun para magkaroon ka ng pera. So, in return, syempre hindi naman bibili ng isang sheet pile lang yan. Hundreds ang bibili nila yan. Kung 1,000 yung kita sa isang sheet pile, kung 100 na sheet pile ang bibili niya, meron na siya agad na 100,000 doon pa lang sa binayaran nila. So, doon pumapasok yung cycle kung paano sila lalong yumayaman.
Kasi alam nila yung process, alam nila kung saan sila mag-market. And then they hire din ng liaison para maghanap ng project sa mga government, sa mga private, sa mga friends nila, sa mga Chinese, may mga connection sila. And they always live simple. Sa merienda nga minsan sandwich, banana Q, yung mga simple na pagkain nila na alam mong mayaman sila dahil napakasimple lang nila. Yung damit nila, yung sakto lang. So, ayun, yun yung process nila. So, hanggang dito lang yung kwento ko. Sana pinanood mo hanggang dulo. And thank you so much. Sana paki-like and subscribe naman ang aking YouTube channel. And marami pa akong ikwentong iba. Thank you so much and God bless.